Mayang galit na tanan. Marot ka, let's all stand. We're gonna start our new service. We're gonna pagod sa uban. We're gonna sing. Una ka sa tumangan. We're going to sing talaga hymnals. Sa hymnals, very important to lead us in our singing with us. Alright, may gabi sa inyo na. Amen ba? Magsugod na sa itong midweek service, pinagay sa pag-awit. Pero kung maraw ito, ablihan itong hymnal sa hymn number 223, mga kaigsunan, Jesus is all the world to me. Sa hymn number 233, Jesus is all the world to me. Let's sing all verses. Gonna bless and aloud, amen. Verse 1. Jesus is all the world to me. My life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial soul. I go to Him for blessings and He gives them more and more. This is the sunshine and the rain. This is the harvest flowing rain. Sunshine and rain, harvest of rain. He is my friend. Jesus is all the world to me, and to Him I'll be. Oh, how could I be splendid I may be so true to me. Following Him I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following Him by day and night. He is my friend. Jesus is all the world to me. I want a better friend. I trust Him now, I trust Him when life's leading me shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He is my friend. Good singing mga kaigsunan sa atong next nga kanta sa hymn number 369 mga kaigsunan, What a Friend We Have in Jesus. Sa hymn number 369 mga kaigsunan, What a Friend We Have in Jesus. Let's sing all verses. Lord bless you, Lord, amen. Verse 1. What a friend we have in Jesus. Oh, our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh,
care of us sa gitna ng linggo. Lord, I pray that tanan na mo ang mga pag-awit, Lord, mahimong tanggap-tanggap diya sa imuha. Lord, and I pray that you bless the people this evening. And kung may mga padong dali, Lord, at hindi sila makawalan mo sila karoon sa kakampo kung magtuon sa pulong imo this evening. Lord, salamat sa imo kayo. Bless your people tonight in Jesus' name. Amen. Amen. Alright, pwede na maglingkod mga kaibigan. Tapos may katulong ang kanta sa hymn number 365, Tell It to Jesus. Sa hymn number 365, mga kaisunan, Tell It to Jesus. Let's sing all four verses. If God bless you, Lord, amen. Verse 1. Are you weary? Are you ready? Are we? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you weary? Are we resting? Are we? Tell it to Jesus. Alone and loud. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that we know. You know water is such a friend of God. Tell it to Jesus. Verse 1. Do not things know that we're chasing waiting. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you seen that to be terminated? Tell it to Jesus. Alone and loud. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that we know. You know water is such a friend of brother. Tell it to Jesus. Alone and loud. Do you feel that riding down to sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? Much of it tomorrow. Tell it to Jesus. Alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that you know. You know water is such a friend or brother. Tell it to Jesus. Alone. Last verse. Are you troubled and full of money? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ coming, kingdom residing. Tell it to Jesus. Alone. Open your mouth. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that you know. You know water is such a friend or brother. Tell it to Jesus. Alone. Pareho naman sa ito mga prayer list. Okay? Distribute. Mas mama? Oh, natin. Okay. Alright, please pray, no? May gabi sa tanan. Again, we are thankful na po na itong mga taga-CEF Baguio. Thankful for their sacrifices sa nilabay 3 days. Salamat. We're thankful for that. Yeah, I think, unya, may pansin daw, no? May pansin. Hello, pray sa taga-isla. Mga relatives ko sa mga nag-attend na to dali. Mga Bandria family ay namatayan sila. Nakakap sa pambog, matay. So please pray. Ha? Luoy ko ba yan, no? Luoy ko. So, ang taga-isla na, mga Bandria family. Ano sa ilong mong, ma'am? Ano sa balita? Nag-iwan pa ko ng mga pandaing. So, anyway, please pray for the family, the Bandaria family. Kuwanto nilang Michelle, no? Uiwan. Lolo na ba? Uiwan. Okay? So, pray for them. Ito naman tayo mo ito yung love team, di ba? Ang akong auntie nga nasa US sa una. Eh, kasalan naman ito akong auntie. After a few days, kasal nila pero manday na uban siya meaning. Wala yung istorya na gamay ng Marites ba? Marites update. Right. Pray na ito itong coming revival is coming June 13, 14, and 16.
youth rally. Pray na to youth rally. June 12. Independence Day na sa Wednesday. Wala na yung klase. Pero wala tayong service na paggabi. Kaya itong service sa following day pa. Revival. Yeah. God's will. Ano yung mabini outreach. God's will. Pag ko pray niya nasa church program. Needs. God's will. Okay. Pray na ito na ha. God's will. Ay, provide sa Ginoo. Wala na kayong kape? Wala na kayong kape? Wala na kayong. So, pray na ito na. And then, Lord willing, kailangan sa school area o CR, kung tayo ato na mga kompleto. Sa buto na ito na, pero kung tayo mag-umaling tuwiga, mag-ahumatanan Sunday school area o sa kitchen area. Sanay pray mo na sa unahon. Total na, siya naman tayo. At least nga, hindi sa unahon. No? Hindi na ito pabuto no, ka ng first fruits. No? So, itong hapon, hindi na ito na rin siguro ato rin katagan o kahin early mga September na tayo. Importante sa mga bata na kasi may lugar na para ilag yun. So, abot sa mga ligaran, alam ko na sila dito. So, busy sila dito, yan niya sila mo. So, we pray for that. And then Father's Day, sa Mother's Day, May 12. Okay, the Father's Day, 2023. So, mga upcoming na, no? Mga events of the church. Alright? And, I will pray sa buwan ni Ma'am Jane. Pray me sa mga family safety. Safety of the provisions ng family. Last Sunday after church, Sunday afternoon 5 o'clock, pumunta kami ni Ma'am Jane sa cemetery para dalawin si baby. Dating namin, kasi last week pinagawa yun Monday at saka Tuesday. Bakit yung nagastos namin doon? Eh, pagdating namin ng Sunday ng gabi, ng hapon, nagsisira yung dito. Natanggal yung kabilya. Nung nalaman ni Oscar, hinahanap niya. Sabi niya, meron akong suspect dyan, Pastor, kasi sinutanong mo. Hinahanap niya. Hindi niya mahalin na yung mahanap eh. Sabi ni Ma'am Jane, sundan mo kasi hindi niya mahanap. Nung umaga talagang pinunta niya halos maagang pa. Pupunta ngayon yun, pupunin niya yung mga bakal na pinagnanakaw niya. Ngayon niya ko na ibibenta niya, tinabangan niya, nandun doon. Binugbog. Nagduguan yung nagnakaw. Wala naman niya. Hindi naman sa kanya, sa akin. Pero, so yun, binugbog niya. Amen. Praise the Lord. Tapos si Puro, nung nalaman, nakisaw-saw din. Banda sa akin yung mamaya pastor, may hapon. Pupunta ko yan. Sabi ko, huwag na. Hindi, pupunta ko. Iinuman ko yan ng palapo. So uminaw ng kataas ng trabaho nito. Hindi ko namin membro yan eh. Mga nandito yung kalabti ni Ma'am Elsa. Kahit yan hindi naman member yun. Pero nakakita na sila laki simpatya. Talaga si Oscar yung inilagay niya sa kamay niya yung batas. So naawa ko dahil sinira yung ginawa namin. Ganun yung tao. Yung mga tao ngayon, this world is not getting better. It's getting worse. Kahit sino pang politician ang ilagay mo dyan. Because nasa Bible naman yun. Matthew chapter 24, di ba? The love of many shall wax cold, and iniquity shall abound. Kaya yung mga tao pasamaan ng pasama. So, pero bugbog pa rin siya. Sabi ni Oscar, pag makita kita dito ulit, wala na sabi-sabi, bugbog lang ko. Hindi na po ako babalik, uncle pa. Parang Ilocano, uncle, di ba? Uncle. Hindi na ako babalik. Kasi ilang parte ng palpa eh. So, sabi doon ng Tagalog, doon sa kabilang cemetery, binubugin ako dito, bugbugin. Kaya sabi niya, pupunta na lang ako
sabi si Tagalog daw, Tagalog yung pangalan. So, yun yung time na binugbog siya ni Oscar. Doon sa cemetery, sa Bago, binugbog din siya doon. Ang bumugbog sa kanya, yung bantay, kasi may bantay yun eh. Binugbog, yung bumugbog sa kanya, kagagaling lang ng kulungan. So, tapos minsan may sinira siya bagong ano pa lang, bagong living. Sinira yung nicho na lumabas yung tabakong. So, galit na galit yung may-ari. Dinala siya baril. Buti din siya nahanap. Kaya the following day, nung dumating siya, sabi niya daw kay Buro, sabi niya, Buro, may naghanap daw sa akin dito. Sabi ko, sayang, di kinalaw ko. Sana tapos sa buhay mo ngayon. Binigyan ka pa ng mataas na, may siman yata eh, nakaalis na. Yun. So, pag-pray na lang, no? Just be praying. Ganun talaga eh. So, ayusin na naman lang yung libingan ni Baby. Kasi yung libingan, ano din yun eh. Testimony na dyan sa mga dito. So, may pastor rin, pasagda naman lagi eh. Diba? Si Frank, ano na, okay na lang. Pray niya. O sa may blessing din kami. Share pala yung blessing namin, may nagpagawa, may gusto magpagawa doon sa ano, kaya nagpagawa kami. Wala kaming pera eh. Pero may nagpagawa, nagbigay ng pera. Pagawa niyo ano, yung kitchen at saka yung balcony para pero kami naman, sino ba naman kami para tumanggi. So kaya kami pigitan lang kami, hindi pinagawa namin. No? So kaya na pagpagawa doon. So anyway, pray lang. Kasi nahiya na kami, nahiya na ako magsabi na kulang pa eh, kulang yung binigay. Kaya nasasabihin mo, nakatiwang mo ng ganun, kulang yung pera mo. Padalan niyo pa kami. So, pray lang, no? Just keep that in prayer. Amen? Yes. Alright. So, kami man may balcony dito, kaya baka muni-muni ka. Mga alas-stress sa hapon, sandang nagkunuan na kasi mga problema, kantahan ka sa Muslim. Ang Muslim yan, no? Kanta ang stress. Yun. So, please pray kay bila Sister Nilma, yung nanay niya, good health. Ang problema, kay ipalusay daw. Pag ito na say, wala niya sa ngawi na rin. Yung kandor naman, tayo na. Nakaroon kay nag-uulian din na. So, good health na lang, sa lahat. Mga nang wala sa church. Sila Mercy Jerome, pray sila safety, silang flight. Okay? Then si Tatay Jerry, good health din. Si Nanay Ponsa. Lagi sila automatic na good health. Okay? Good health. Alright. Isa pa yun ay mga sakit na kailangan i-pray. Siyatan, ay sakit siyatan. Ang Brother Jonathan, nasa Yakup. Pero yung sakit niya. Dapat niya mo kayo? Ang sakit mo na eh. Ingat magimatuhakan dito, ano ka mga ayo? May sakit. Sa ipon. Yung nanay uyab, baka ano eh. Mga dito na kutana siya, kuhan, magpapili pa imot. Di pa ito pwede ito, di pa ano man. At ito na i-breaker mo rin, kung breaker mo rin na. May sakit si Atan. Okay. Isa pa yung sakit. Kailangan natin pray. Okay? Si Bibi na board. Pag niyagi si Arlie o si Luis daw, ang piskat. Karoon si Bibi, saan siya? Gilantan. Si Disa May, saan na siya? Sa adult, no? Si Disa May. Sa Tinaw. Sila na nasa likuan, pray ninyo kayo. Magpakasama ko na sila. Karong running ang iyo, kaya di ko na makaulit karong October mo na ito, ay August. Ang yung mga amo na January na yun ulit. Kaya sakto, karong trilling. Ikaw, Mayo madayon. Sabi ko sa'yo, di ba nag-comment ako, isama mo na doon sa nagbigay ng cellphone eh. Dapat isinama mo na yun, dapat isinama mo dito yun. Nawa yung cellphone, pagkanati, kay naningil, Domingo, nirisi. Ang ginawa, gamawa ko ng ginawa, no? Gamawa ko ng ginawa, ito nga maayo ng ginawa.
Sunod na cellphone, sunod na motor na yung mga anak. Wala lagi. Ang to business na yun na. Pero kaya nakawin naman sa Ginoo. Ang gamit sa Ginoo ang buang. Kung may nakapunin sa cellphone, hindi pa ito buang. Ano ito, mabalik ito cellphone na. Kanya, hint po na sa Ginoo. Ako mapadayo kasi nga nani ko na may sunod mo buang. Nakuha nila, gihanto nila ito. Priso mo yung buang. Nakapriso ito itong buang. Kung may pag-appeal sa rate ito. Sabi ito, pamilya lang. Kaya na ito sila, Brother Ray, no? Mapahilo na po na sila. No? Silang sa family. Lord willing, karong Mayo. Brother Ray? Hindi naman kamo imin. Kami naman mo imin nila eh. May. Karong May. Okay, pray na ito na sila. Alright. So, kini mga discipleship na to, ato ning paningkamutan ni sila. Ay, maminaw, ato ning paningkamutan, starting yung Saturday, take your disciple, mag-pray to discipleship lesson, ato ko rin sila, usa-usa ko na to ni. Okay? Sabot mo? Tama mo yung klase ko ba? Sila dyan daw, kaya mo ano? Ha? Hindi mo ako may klase. Himo na kita. Okay. Ha? May tarong estudyante. Alright. Yung mga baptism, ipay-pray na ito na sa mga candidates sa baptism. And salamat, nilawag tayo sa si Maylene. Nandiyan sa yung professional, si Maylene. Alright. Pray ka itong mga disciples na ito, daghan na sila nila. Sigurado mong pangalan, Terek yun eh, Terek. Terek, ano nila yung pangalan na rin? Terek lagi, Terek. Parang Terek, parang sa tako ah. Alright. Sige, I believe mo na. Niya si Ria May, paliho pray, recovery psychological ha? Psychological. Recovery ni Ria May. Napriso na itong tiguang na nag-temporary niya. Napriso na, mag 2 weeks na. Every, siguro balik-balik ka mga anak, mga ipagaling na lang. Ikaw ayaw. Ako mapagaling ka, pabayalik mga, ako po, kasi 1,000 lang bayad di mo. Di mandaganahan si Nelma tungkol kay kuwan ng masakit ko nung sa istorya itong izoon. Ayaw. Ano rin mga lakat at tiguang sa izoon. Sunod na grade ko yung anak. Diba? Lukang na. Ako ito, sige, patay naman ito. Ang tao kalimutan, si tintaan nyo sa mag-rape pa. Gusto ka na. Ang mapiling ko kuno, kay bayos ko nito. Mga uli ay siguro. So, bitaw ha, we have to be very careful nowadays sa itong mga anak. Amen? Mga bata pa, hindi nyo natutulungan eh. Ako magsulti ko rin nyo. I've been in the ministry for a long time. I've seen the good, the bad, and the ugly in the ministry. Ano yung mga anak, mga gagmay mo na, ano mga gagmay mas, na yumi, silang kuhan. Ayaw na ninyo itudluya na niyo, hindi magpasabak-sabak, isang kakinsa. Especially sa mga lalaki. Naumod mga lalaki. Hindi pwede. Masabta ninyo? Dili pwede. Mga dalagita, dili pwede. Dili nang dito makasyon na, kuya raman na, kuya. Dili, I've seen the worst already. Kaya ganin ka, galing mong amahan. Mga pa mo ganit. Yun pa bang hindi mo kano-ano. Di ba? Lalo na tayo mga Bisaya, ganyan tayo eh. Hinahayaan natin yung mga anak natin kung kani-kanino lang. Mga babae pa naman yan. Meron ako ka churchmate. Hindi namin alam. Tagal ng panahon yung mga malalapit sa kanya mga bata. Siman yun eh. Nakita ko, kaibigan ko. Hanggang nag-high school. Nung nag-high school na, nagsumbong. Simula elementary kami, ginagalaw kami. Mag-umuwi galing Pilipinas. Lalaki ito Kung yan nangyayari, yan pa kaya. So you have to be very careful, especially the boys. Tutulong kayo ng mga bata, yung mga batang babae,
babae. Close lang tayo, pero ganun ka, anak-anak ka. Di ba? Hindi ko makipag-close ninyo. Gusto mo ba? Muna ka, dili ko na akong advice. Ganun na yun eh. Kita mo itong i-share kanina? Itong video nga, dito si Brother June. Itong video nga, yung ipaagas, ikuha sa kamay ng kutsara, ipaagas itong Moraga Lake, di ba? Padung sa dagat. Ang himong ending, unstoppable na. Igana ang sala. Diligog ko, advice. Namunta kung babae ang kuhaon, motor ang kita, mag-agwanta kita, kung ganahan mong mahitarong ng atong simbahan. Eh, may tabog yun na, samtang nagdugay na kita ko ang simbahan, may tabog yun na. Ang kuha naman ito niya akong anak, karon kaya yan ibuntisan. Mga dili ko mag-advise yun. Kung babae, kuhaon mo, or lalaki, magkuha o bisita, you have to be very careful. Nasandan? You have to be very careful. Si Satan, maayo si kayo. Kasi ko sa Bible, neither give place to the devil. Maayo kayo ang yawa. If you're going to give him a chance, he's gonna take it. He's gonna take it. Eh, mga tayo na malukoy ko sa mga people, maglakaw sila. Anong gagawin ko? Hindi ko ganahan na mga biktima ko nga ako na ko'y masunod. Because I've seen worse already. So kita mahimutang wise na nakapunta. Amen? Let us be wise. Be harmless as dove. The Bible, that wise as serpent, harmless as dove. So, muna, hindi ko mag-recommend. Babae, lalaki, magkakasantas mo, hindi ko pwede. Samot lang, yan. Ayaw nyo ko boys, ayaw nyo ko kingna ninyo, ayaw nyo ko kingna, kaya tulisukot na mga ning ballpen, hindi mo, pastor, wala kang ginanako, kaya magbayad-bayad, wala kang ginanako, duhalay ko dito sa buka. Either bakakon ka, o hindi ka, bayot ka. Nasa mo to? Ay naamay yun, gihimo mo kita, gihimo kita yung anak. Ang mga lalaki, gihimo kita, we are wired by God. Advance sa kayo mo na. Gahapon nag-walking mi ma'am day na babae nag-walking na hitulog kayo ako sa gamay pero laki na siya nasugatan nga askal babae pero nako wala na siya naminaw sa iyang nanay sige tawag ito sige simot sa lumot at tungwan ang sa kasa ng mga itong babae nagsulo siya nature mo na so dili na makumpiyansa okay? Kasi hindi lang mo sakay na rin hindi na, kaya na talking about sa mga magtiayon, kundi sa mga di pa magtiayon. Diba niya na konsulti. Ayaw ko kingnan niyo, no? Ay Malaysia rin amo. Pastor, I've been there. Ako yung naging ulit yun. Kung lalaki ka, may mong kababae, may anong kuyag. Pastor, ako may Malaysia rin sa akong boyfriend. Either mong boyfriend, bakakor, o di ka, bayot na. Kaya mga lalaki, hindi makasimutag humot ng buhok. Ano? Murtag iro mga dito sa tambakan ka nagsunod-sunod na itong iro sa nasa kagiyon mo yun. Mga na ako, nag-advise na ako ha, hindi na mo pwedeng pungson kung hindi mo ganahan. Pero kung mga hapla mo, kung mga makasaha mo, ayaw ko na yung basulan kung mo itagaan. By the way, sabi na mo, if you're practicing premarital sex right now, dili po hindi mahitabo nga di na ninyo bayaran, hindi magminyo na mo. Because the Bible says, what you sow is what you reap. Dili na ako sa lagma nga daghan kayo mga nagbuwag karon ng mga magtiayon. Nga naman na, primary reason is premarital sex. Bago pa sila nagminyo, ilan naging buwag o buwag nga para sa mga magtiayon na. Wala na. So, you've got to be very wise about this. So, kana mga holding hands, mga agbay-agbay, hawk-hawk, dili na para sa mga mag-boyfriend. Para na sa mga mag-asawa. Bahala din mong kuinin. Sa Bible. Iwan mo. That's why you have to be very careful. Mga young people na lalaki, hindi mo pwede mag-angkas ng mga may asawa na. Okay? Bahala magbaktas ng mga pakita
pakitaan mo yung mga bana. Ano ba rin ako may mag... Di ba? Lisod na. Sa mo no? O sa mo tag-unbeliever itong bana. Pag-atod sa kuhan, magsilong kung silong ka lang, wala patay ka. So, be careful. Ang yawa, walay ikuan, walay ipili ang yawa. Mga Bisaya, ako, nagata yung mga practices nga diligid biblical. Mga anak na to, grade 3, grade 4, dungan ng pagligo. Babae lalaki. Ang sida. Silingan kayo na mo dali, katong nagpuyot na rin sa una, itong classmate niya, di ba? Itong classmate sa babae, nagpuyot na rin sa una, si Crisulugo, si Mikay. Oh, siguro grade 5 sila itong time, grade 5, grade 4, grade 5. Maligo niya, wakay si Nina, babae, grade 5. Paano mo rin sa tatay? Hindi naman kasi at ilmo, wala na kong ipadako kung mga anak ng anak. Duluan ako sila ng high privacy. Hindi kita mga Bisaya na. Kung sa kwarto na, hindi na, babae laki. Kung sa pinakataas o grade sa incest, kita mga Bisaya. Practice mo na na to. Huwag ikipili ang yawa. Sabi mo? We need to be wise. Eh, ako nakita na pinakutanan, pinakahugaw sa mga nahitamo, sa mga Bisaya. Christians can be really great people. But also, Christians can be sometimes be very nasty people. I'm telling you this. Sabi mo? I can tell you a lot of stories. Mga pastor, pag ganito mo man. Sabi mo? Be very careful. Okay? So, kung mo mga babae, after po historyani, same, you're going to practice right away. It should not be. Ayaw na mong approach. Ikaw po, Joshua, umayong galing hatod ko, pito-pito ka pumatang, hatod ko, naging tuliso kong mata. O pag ganyan pagsulti. Pero lagi, hindi mo mga masakyan, o sige, anay na lang. O kayo drive sa motor, ako lang sundan ng motor dito. Walang po ako. Hindi, Joy, sakay dito, Joy, ito tas libaw ang agi. Libaw, gali agi. Gunit. Nai-highway, at Diyos. Kapasatan ni Agi. Yawa na pahimang nora pa. Istorya ni Ma'am Gina na, ang istorya ni Agi, well, kung ang all rang susuin ko pa na nabi na sumbagan niya ron. Pero na. Pero di naman ko ato, kumano mo ba ito? Pero naging time namin yung labi, yung balik eh. Ano makasumbang yun ba? Ano? Di na mo pwedeng pugson kung di mo ganahan. Pero kung mga mumura mo, dito makainom-dom sa tanan. Hindi mo matantay ng iminyo mo at pambiyaan mo sa mga bana, may masawa, makainom, tuwa na lagi. And dito lapit, may tabok na. You've got to be very careful right now. Amen? Sige. We're gonna pray for our inyong mga prayer requests sa mga private na lang, sa inyong mga groups na lang, sa inyong partners. But we're gonna pray for our missionaries. Amen? Amen. Alright, pray to our missionaries tonight. Kasi mo pray. Mga missionaries, just raise your hand. Ang reason na ito, ani, na natutang i-pray, usa-usa, so that we can familiarize our missionaries. Kasi napatay listahan, mabalik ninyo. Baka na, i-memorize sa mga ipag-pray. Okay? Sige, hindi mga pray. Natay 14 missionaries that we're supporting. Very Conrad? Dakal sa Argentina. Ako na itanaway sa notes. Kaya ako naman eh. Number 1, ma'am. Number 2. Ma'am, ikaw lagi? Pastor Lim sa Tanzania. Pastor? Lim sa Tanzania. Frank? Montero family sa Cambodia. Antoinette? Zama sa Myanmar. Number 5, Brother Ray? Umuwi po sa Congo. Umuwi po yun. Mamaw mong ito na to. Umuwi po. Congo, Africa. Kimoy? Christian family sa Pakistan. Miskin family sa Pakistan. Number 6, Brother Jomel. 7? Aranya sa Ethiopia. Number 8, Madi. Villanueva sa Taiwan. Joshua? Montero family sa Thailand. Thailand. Montero family Thailand. Joy? Torsing Thailand. Pang number 11 naman, no? Okay. 11 Montero. Number 4? 10 pa 10. May 5. Heidi?
Indiana, oh, talaga, Congo. Kurang mo, kamamang magkaya, Congo. Okay. Ito ba, 11, Brother Danny. Tagarda, oh, Tagarda family. I don't know kung napas sa Thailand because Pastor Tagarda passed away 2 months ago. But we keep supporting that family until sila lang magsabi na hindi na sila magpapasupport. Right? So wala ko iba kung napas sa Thailand, but definitely, they need our support. Right? Alin pa, ito mo. Isikis family sa Indonesia, number 12, number 13 and 14. Napay dua. Isa pa dua. Isa talaga, isa talaga. Isa pa, si Mabanglo. Kita mo pray, partner Mabanglo sa India. Mabanglo, kayo mo pray Mabanglo. But, Ma'am Jane, Ma'am Jane mag-pray kay Titus Mabanglo sa India. Alright? So, let us pray. We have 10 minutes time na mag-pray ta. And kung kailangan mo mag-partner, you can partner with one another. Lalaki, babae. Alright? Sa kasal na itong babae o lalaki. Okay? Kaya huwag mo partner si Kun o si Kuan. Tingnan hindi na prayer na Kuan. Di ba? Dahil na, may speaker na diya. Okay? Sige, mag-pray ta. Let's pray. Padarin. Dito padarin. Padarin.
evening, my Lord, we're going to have collector offering. Countries, maraming sa pagsusunod sa Ginoo. Amen? Amen. Faithful sa paghatag. Pagtabang ako sa bulatong sa Ginoo. Pasalamat kita, habang pasalamat ko. Kunya, ikaw man din makailas ng isip sa service na mga taga-Bagyo, no? Make sure to thank them bilang sacrifices. Amen? Sila lagi stay dahil sa tungkuan at simbahan. Amen? Pero pinakadoon sila sa Ginoo. Ngayon po yung pinakamalapit sa Panginoon ngayong week. Yung sa ubay. Kasi nakatira kayo sa tahanan ng Panginoon. Right? Let's all stand and exalt. Let's come to the Lord and offering. And while we are giving our offering, we're gonna sing ng kanta. He's able to deliver me. Alright? Gusto mo tama, ikaw mananin, ikaw man sa prayer, but ikaw na dito after the prayer, magatagta, and sa naghatagta, ang taon sa pito na. 272, he's able to deliver me. No? Alright, let's pray for our offering. Kung kinala mo offering envelope, just raise your hand. Tagalan mo ni Brother Frank or Glenn. Offering envelope. Okay? Alright. Okay, let's pray. Father and Lord, salamat sa imong kaayo tonight. I pray that you bless your people as we give, Lord. Gamitan kinyo, Lord, ang offering para sa panginahanglan sa imong bulwaton, Ginoo Diyos. We have so many things going around sa church. May mga sakyanan, i-maintain, Lord. Tanan-tanan, Lord, but I pray that you bless your people as we give, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you as you give. 272 is able to deliver you. Right, may maganda ko ang tatas na pumunta. The single verses. Now let's go, amen. The grandest thing to live is the grandest thing for a mortal. It's the grandest thing that the world is of our God. He's able to deliver you. He's able to deliver you. He's able to deliver me. Though I see no praise good to him, for as our God is able to deliver me. It's the grandest thing in the earth or wind. It's the grandest thing for a mortal strength. It's the grandest thing to the world again. Our God is able to deliver me. He's able to deliver me. He's able to deliver me. Though I sing all praise go to him, for as our God is able to deliver me. He's the grandest thing, take the tidings, roll to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God in faith, he will make me whole. Our God is able to deliver me. He's able to deliver me. He's able to deliver me. Though I sing all praise go to him, for as our God is able to deliver me. You may now be seated. God bless you. Psalms chapter number 84. Psalms chapter number 84. Alright. Psalms chapter number 84. By the way, gusto ko lang i-mention na some of our folks, ako mga amigo from Baguio, who also was a part of helping us during the time of it's a time in 2021, 2022 that we are really experiencing some hardship, very very hard, most difficult navigation of our lives. And alala ko nag-chat si Ma'am Elsa, sabi niya, Pastor, kumusta si Buro? Kanya pa namin si Buro at yung time. Pinadalhan niya ako na chikas Napaloy din, may baon siyempre pa siya yung tamtam Tapos si Ma'am Lai, hindi naman siya nagpatalo, nagbigay din. Yung iba, di ko makontak i-unattended. Joke lang. And they are a blessing to us. Mga samahan namin sa Baguio Road. And we're thankful, amen? Amen. Salamat sa Ginoo. Somehow also, yung church na sa Baguio, ginamit din naman ng Panginoon yun kahit paano para madala kami dito.
Psalm chapter number 84, verse number 1. Amen? I want you to, to see, to look at the word, because that's the only time that you're going to read that word, amiable, sa Bible. Amen? How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, have been fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cried out for the living God. Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even thine altars, O Lord of hosts, King, my King and my God. Wow, what a declaration of David, di ba? My King and my God. And si Kristo, hindi lang siya basta-basta na Lord, but He is my King. When my God, my King, meaning to say, whatever He says, I'll follow. Wherever what He wants me to go, I'll go. Because He is my King. Amen? My loyalty belongs to Him because He is my King. Blessed are they that dwell in thy house. That's why yung mga taga-Baguio, they're blessed. They dwell in the house. They will be still praising me. Pero diyan po, ibig sabihin nakatira talaga literal. Ibig sabihin yung mga nanatili na faithful sa house of God. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. By the way, young men, you are not blessed because namun ko yan. Dili blessed si Jumel kung magiging pa. Okay? No. You are blessed if your strength is in God. Meaning, your hope is in God. Ikaw, Frank. Ngayon ba, kung blessed ko sila. Ngayon ba? Yung na Bible, walay at tagamay. We're going to, sa verse number 10. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. You have to underline that the verse is a very important verse. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Wala kunoy ipagdaw ang Ginoo sa mga naglakaw o tarong niya kaniya. Let us pray. Lord, help us tonight to understand and realize how blessed we are because we have a church. Bless your people tonight, Lord. Encourage us. In Jesus' name I pray. Amen. What is the difference between tabernacle and temple? Ang tabernacle, miniature pa na siya, mas gamay na siya, miniature na design para sa temple, pero siya detachable, katangkang-tangkang, tent, no? But design siya, temple ko siya, pero matangkang-tangkang. Ang temple mismo, naka-fix sa Jerusalem. Are you with me? Amen. Remember, during this time, of course not David's time, but during the time of Moses, mag-worship sila sa Ginoo dahil mga sila, mga strangers sila o that land na sila mayroon sila sariling tabernacle, tapos lilipin nila pag aalis na sila. Diba? Are you with me? Amen. And the New Testament, we don't have temple anymore, but we have churches. Amen. Sabi mo? Now, I think the idea is still the same. Alright? Bakit may pulpit? Because ginaya lang natin yun sa temple. This is where the Word of God is. Sa Old Testament, sa Holy of Holies, di ba? Sa Holy of Holies, ang altar, nandito ang Ark of the Covenant. Amen? Amen. Oh, so, dito musulod ang high priest. Wala na high priest doon, ang atong high priest sa Diyos sa Jesus Christ. Kaya ako may mensahero, kung sa ihatag sa atong high priest na message sa iyang mga tao, this is, mo na atong design. Bakit ganito ang ating simbahan? Amen. Amen? Amen. So, huwag mo na kayo magtanong, bakit sa inyo, Pastor, walang cross? Diba? Walang cross yan sa harapan. Patatandaan na yun, kapag may malaking simbahan, tapos may cross, simbahan ng Katoliko. Kapag may malaking simbahan, tapos may dalawang patusok, simbahan ng Iglesia. Tama? Kapag may malaking magandang simbahan, sa harapan may basketball court, Mormons. Pero pag may maliit na simbahan, at tapos, Baptist. Ganun talaga, ganun bihira yan. Okay? But that word, the Bible, how
amiable are the tabernacles, O Lord. The word amiable means lovely, admirable. Are you with me? Ano ba ito? Detachable, detachable. Admirable, beautiful, lovely. Eh, kana nga word, dihat nyo makita na. Dili lang ang particular sa Tibok Bible. Ay, desire ni David. And during this time, yan yung isuwat mo yung wala pa temple at nga time because na nagtayo ng temple si Solomon. Pero meron siya desire na gusto niya magpatayo ng temple para sa Diyos. But because of his sin, because of his lifestyle, hindi pinayagan ng Panginoon. Kaya isipin din natin, yung buhay natin o yung mga decision making natin bago tayo gumawa ng isang bagay na hindi makapagbigay ng kasiyahan sa Diyos, isipin mo, you're going to lose the opportunity, you're going to lose a certain blessing that's supposed to be para di mo, but because you choose to sin. Di ba? Wala na. Ikaw sa inyo ng ginawa, no? Kailangan ko nga maputang akong temple, pero dili ikaw akong gamito. Di ba? Si Moses, siya ang leader sa Israel, pero siya ang hindi nakapasok sa promised land. Why? Eh, yung padalos-dalos sa decision. Sabi ng Panginoon, kausapin mo yung bato. Abay, pinalo, di ba? Out of his anger. Eh, sabi ng Panginoon, wala, hindi ka makakapasok doon. Kaya may kanta tayo, with our prayer from Mount Pisgah. Dito na sila pumunta sa Mount Pisgah. Kaya yun yung promised land. Pero hanggang dito wala na, hindi ka makakapunta doon. If you disobey God, if you dishonor Him, you have to remember this. If you disobey God, if you dishonor Him with your actions, there are certain blessings that will not be given to you. That's what That's why you have to be very careful. Amen? Oh. Now, Joseph, I believe Joseph was a great man of God. Pero nasa iyo sa problema. Wala man siya nakabit. Wala siya nakasawa sama sa uban. Yung problema lang, ang iyang asawa, anak sa priest sa Egypt. Pagan. Kasi pang-asawa ni Joseph. Ang tagay mo? Mrs. Joseph. Now, describe David, sabi niya, my soul longeth, yea, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cried out for the living God. Ingon siya, sabi niya, talagang namimiss ko yung simbahan ng Panginoon. Ang ganda siguro, kung mga Kristiyano ngayon, mamimiss yung simbahan. Yun ba, pag hindi tayo nakapag-church, hindi kompleto yung linggo natin, hindi kompleto yung midweek natin na nandun na. Sana maging ganun yung puso ng mga Kristiyano. Na kapag hindi nakapag-church, parang yung word kasi na longeth, at saka yung word na fainted. Katumbas yan ng isang tao na init na, tapos nauuhaw pa. Naghahanap siya ng pahinga. And ang sabi ni David, sabi niya, gusto ko sana magpahinga. Yung pagpunta ng church para sa akin, pahinga yan. Hindi yan kabigatan. Para sa akin, isa yung malamig na tubig sa gitna ng mainit na araw. Na kapag ako'y nakapag-church, nawawala yung aking uhaw. Napakaganda. Tapos sasabihin natin, ikaw ang aking pahinga. Ikaw ang pahinga. Bunalan din may krupuli mo, pahinga. Di ba? Ang nasa jumelo niya, may birthday man. Happy birthday, aking pahinga. Gusto mo mamahinga ka? Alam niyo, mag-ingat tayo sa description natin sa isang tao na dapat dinidescribe na natin yun para sa Diyos. Sasabihin natin, hindi ko kaya kung wala ka. Ilan mo. Sigurado ka ba? Hindi mo kaya kung wala. Diba? Panginoon lang yun eh. Tama? Ikaw talaga ay tunay na Diyosa. Di ba ginawa pang Diyosa? Diyosa no? Kalimutan ko. Ang ganda sana kung ang mga Kristiyano ngayon, magtatagalog ko na, kaya kung nasabot mo na itong mga bisita. Lahi mo kung nagkita rin mag-imin, magkatawa-katawa, una-una ko lang nila, sila ito yung katawan. Sabi ko, mahirap naman, nagtatawanan kami nito, hindi nyo naintindihan, baka isipin nyo, kayo yung pinagtatawanan namin. Eh di ba, napakaganda sana kung tayo
Kapag hindi tayo nakapag-church, hindi kompleto yung araw natin. Amen. Wow, parang ang sarap nga ng pagkain, pero pag walang tubig, hindi kompleto. Amen. Mas masarap sana yun kung may tubig. Di ba? Amen. Sarap eh, sarap ng ulam eh. Lechon ka oh. Kaya lang, hindi ko mabulog-bilogan, walang tubig. Hindi kompleto. Ang saya ng araw ko, may blessing ako, may trabaho ko, pero hindi ako nakapag-church. Hindi kompleto. Dapat gano'n eh. Amen? Amen. Oo, pagod ako. Busy ako. Pero mas magiging masama tong araw na to kung wala ako sa kalooban ng Panginoon. Kaya kahit pagod kayo, kahit na ayaw nyo, wala kayong gana magsimba. Magsimba pa rin kayo. Amen. Bakit? Kaya ko rin, wala akong gana mag-praise. Kung nag-praise pa rin ako eh. Bakit? May mga bagay naman na hindi mo kailangan, hindi mo kailangan gusto mo yung, sabihin, ay gusto kong trabaho, yung gusto ko yung, gusto mo yung ginagawa mo. Ay, papakinig kayo. Yung trabaho naman natin, kahit gusto mo pa yan, sa una mo lang gusto yan eh. After 2 weeks, di mo na gusto yan. Nakasawa naman to. I love baking, di ba? Maula meaning pag-baking, well, it's my passion, I like what I'm doing. Yeah, you like what you're doing, ha? Pero may mga time na ayaw mo talaga yung ginagawa mo. Am I right? But you have to show up. You have to do what is right. Okay, sabi ng Panginoon, ito yung dapat ko, ito yung gawin, Lord. Ayaw ko na talaga, ayaw ko na magturo ng batay. Ayaw ko na mag-soul winning, ayaw ko na mag-discipleship, ayaw ko mag-church. Sabi ko, hindi pwede. Bakit? Ikaw pastor eh, di ba? Oo nga pala, no? Alam mo, minsan naisip ko, sabi ko sa asawa ko, magpalate naman tayo. Sabi niya, nakakahiya. Bakit sila? Lagi na sila late eh. Palitin tayo para matry din natin. Pero may mga patay, may mga bagay na hindi mo lang kailangan, gusto mo, pero gawin mo lang para sa Panginoon. Amen? Oh. Yeah, in the Bible, the sparrow. Saan ang sparrow? Walang kang pari. Walang kang pastor. Itong pag sa Katoliko, walang kang pari yun. Pero pag dito sa Baptist na katira, langgang pastor. Diba? Yung ibon, diba? Yung maya yun, Tagalog eh. Pero yung maya namin dito, color red, diba? Yung mga ibon na tumitira sa simbahan. Dati ganun din. Tinitingnan nila, ba? May mga ibon sa simbahan nakatira. Sana ganun din yung mga believers. Talagang kahit kung saan sa umaabot yan, sa oras ng uwi ng simbahan, pupunta, uuwi yan. Kahit saan ka makarating, kahit ano pang gagawin mo yung week na yan, basta oras, when the door is open, when the preaching is on, you have to be in church. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, but, encouraging one another. Actually, encouraging Naxos with conversion. No? Exhorting one another as you see the day approaching. Yet the sparrow had found a house. Kaya dapat pag nasa church tayo, huwag na natin pakawalan yung simbahan. I-treasure natin ang church. Amen? Amen. I like this church. I love the people. Diba? Kahit maraming sira yung namin. May microphone tayo dito. Ngayon medyo spiritual to. Pero may mga time na napakakarnal ng mga sound system. Tung, 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 tung. Sa naman eh. Maraming, wala namang simbahan na perfecto. Diba? Walang church na perfecto. Ay, maraming mga Kristiyano kapag tumatagal sa simbahan, naghanap ng pastor na perfecto. Naghanap ng church na perfect. There's no such thing. If there's a perfect pastor, then the members of the church will be perfect as well. But may zone, the only perfect place is when we get to heaven. Amen. O ato ka dito magreklamo. Huwag mo lagi perfect na rin. Paano kung maka ng perfect? Di naman lagi niya impyerno na puntahan mo. Init, di ba? But those birds in the Bible, the sparrow had found a house. And the swallow, sige mo na, langgam gyapon nga mong kuyos dito sa ilang temple o sa tabernacle. A nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Dapat, sabi niya, dapat tayo magkaroon tayo ng example natin yung mga ibon na yan. Yung mga anak nila, pinapalaki nila sa simbahan. Diba, yung young niya, dapat sasabihin mo, kapag ako nagkaanak, sa church lalaki yung mga anak ko. Tuturuan ko sila. Ako yung magdadala sa kanila sa church. Amen? Amen. Amen? Amen. O mga people, one day mag-aasawa kayo. Tayo may mga anak. Dapat tuturuan natin yung mga anak natin. Hindi mo tatanungin, gusto yung ba magsimba? Kahit sasagot yun, hindi.
Bakit? Eh, manas yan, karnal yan eh. Nakakalungkot yan. Kahit anong oras, araw kapag makinaya ang magulang pumunta ng simbahan, dapat ang mga anak isasama mo yan. Amen? Huwag mong tatanungin, anak, gusto mo mag-church ngayon o mag-ML? Intindihan nyo? We should not give them options. As long as they are under our care, don't give them an option. Ako mga anak, kailan na ko nagtanong sa iyo, gusto mo mag-church ngayon? Alam mo, pagka-araw na simba, automatic na yan, nagsisimba na yan. Diba? May mga times na, ganyan lang, uy! Bilis nito. Sometimes why? Yung sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Amen? O, turuan mo, pag ito mga to, pag ito nag-aaral na ng college at nag-backslide, abay, hindi ko na kasalanan yan. Hindi nila pwede sabihin sa Panginoon, Lord, hindi ako naturuan yan eh. Dahil lagi, inuro ko eh. Diba? May mga bagay na hindi ko pa itinuro sa kanya kung paano mong ligaw, hindi ko pa naturo yan. Pero kapag naturuan na yan, pag umupo ng 5 minutes lang. Pag upo, orasan mo lang 5 minutes pag tumayo yan. Joke, lagi mo naman, kahit may kalay. Yung sa'yo naman 10 minutes lang yun. Sorry po. Balik kita sa itong topic. Blessed are they that dwell in thine house. They will be still praising. They will be still praising Him. But ibig sabihin, kahit may bagyo, kahit may mga pagsubok, may naka-steady lang. Mayroon silang peace of mind habang umaawit sa Panginoon. Amen? Ibig mo yan? Nasa tabernacle sila, tabernacle naman noon. Tabernacle, magkakaroon ng bagyo, hayaan ba ng Panginoon yung tabernacle, ilipad? Hindi, puprotektahan ng Panginoon yan. Ikaw na sa kaluban ka ng Panginoon, alam mo, makakanta ka ng ano yung kanta natin, yung paborito kong kanta, di ko alam yung title. Till the storms passes by. Kahit na yung palibot mo, puro ng problema, puro ng pagsubok, nakakawit ka pa rin, nakapagpatuloy ka pa rin. It is only by the grace of God. Ako ang nag-iisip ko, Lord, it's only by your grace. Bakit nandito pa rin kami? Pag tinignan mo talaga, dapat supposed to be, wala na kami dito eh. Dapat di na walang papastorin, dapat wala na akong pamilya rin, dapat wala na tayo dito. But it's because of the grace of God. The Bible says they are new every morning. Great is God's faithfulness. Now, balik na. I want you to notice here, sa verse number 10. For a day in thy courts. Courts means there is a tabernacle, there is a church. It's better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Mas maayo pa kuno nga nag-stay ka diri usa ka adlaw sa simbahan kaysa sa 1,000 days kang kauuban dito sa happy-happy lang o wala sa kabubuton sa Ginoo. Pray with me. Kahit yung mas maganda pa pala na siguro nakita nyo mga kasama nyo mga kalala na sila nagano training yung walang klasyo, nagsuswimming na sila dun sa kami nandito kami sa training. Ikaw taga matapos eh. Kasi pastor, nagtanong kami, may snack pa, sabi niya, wala. Bakit? Kailangan mo may snack lagi? Pilig naman kayo. Sabi ni Ma'am Pink, baby sila, oh. Sabi bakit? Baby, pastor, may snack ka rin. Pasalamat yun, may tagapag yun eh. Diba? Reklamo ko eh. Sabi ko na naman, bakit? Makukuha na kayo. Alam mo eh, alam ka mo na lupa, di ba ako sa lupa? Bahala kayo magreklamo. Sa Panginoon kayo magreklamo. Diba? Ano ulam doon? Basur. Bungkus. Tapos, may kalungan daw. Kalabas. Hindi na healthy mo. Lasilas mo reklamo mo. Joke din mo. Pastor, ano na yun? Nagsisilibre sila doon. Okay lang. But the Bible says it's better to be in the house of God than to dwell in the tents of wickedness. Bakit? Kung pumunta kayo nag-swimming kayo doon, anong meron? Anong makukuha mo?
Baka mamaya, padala ka pa ng Panginoon ng malaking jellyfish doon eh. Nayari ka pa. Sisimba ka, Pastor, please pray for me. Pray for me. Ito ninyo, yung doorkeeper, sabihin, tigbantay, tigbukas sa pinto, siya yung taga, ano doon, parang pinaka mababang trabaho yan sa time nila. Tagabukas lang ng pinto. Pero siya, sabi niya, mas maganda pa ko daw na kahit janitor siya sa church. Kahit sa nandun siya sa tents of wickedness. Di ba? Amen. For the Lord God is a son. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pwede ka mabuhay kahit walang moon. Well, actually, technically, hindi pwede. No? Kasi yung moon, may role yan para sa high tide at saka low tide. Okay? Pag walang moon, hindi kayo makakapag-swimming sa anda. Di ba? Oh. Pero may mga times na walang moon. I think mga 2 weeks, mga 1 week din, ilang week na ka ng doom, baka nang hindi mo makikita yung moon. Di ba? Pero hindi pwede na hindi mo papakita yung araw ng mga 2 araw. Hindi mo pwede. Hindi nyo? Hindi mo pwede. Kasi sabi ni David dito, ng author dito, for God is the Son, is the Son. Ibig sabihin, kailangan mo yung Diyos. Alam natin kapag walang araw, wala talagang buhay. Amen? Oo, nakita nyo, kahit anong mangyari sa mundo, mangyari sa buhay mo, ang araw, sisikat at sisikat pa rin. Ganyan inilarawan yung kakayahan at saka yung faithfulness ng Diyos. Bakit mo tatalikuran yung Diyos na faithful sa'yo? Bakit mo tatalikuran yung Diyos na source ng buhay mo? Tama? Amen. Nasa sa Kanya eh. From A to Z, lahat ng kailangan mo sa buhay, nasa Panginoon. Yung I am the bread of life, isa lang yun sa mga katangian ng Diyos. I am the good shepherd, I am the great physician. I am, dito pa nga, shield eh. Hindi lang your son, but also shield. Ang imong uyab, or sino man yung pinagkakatiwalaan mong tao, meron yan eh, ang tapang eh, di ba? Nagsumbong yung anak, tay, kaklase ko tay, inaway ako tay. Sa'yo klase, turo mo lang. Sabi niya, si Vic Soto. Sabi niya, turo! Pag ganun, ang laking tao eh. Di ba? Susundok pa daw eh, pag nagpasahe na lang. Bakit? Yung tao kasi, mayroon lang yung certain capability and capacity na ipagtanggol ka. Pero ang Diyos, kaya ka ipagtanggol sa lahat. Para si Joseph, ano yung sabi ng Bible? But the Lord was with Joseph. Kahit pagtripan na ni Bathsheba, kahit pagtripan ka ng mga kapatid mo, kahit gawan ka ng kwento, may right? Kahit kulungin ka, kahit kalimutan ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. As long as the Lord is with you, you're gonna be okay. Amen? Amen. Ito yung masakit sa mga Kristiyano. Ito yung masakit sa Panginoon. Paano mo na nasabi, Pastor? Masakit sa Panginoon. Kasi sa akin nga, masakit eh. Sa Panginoon ba ba? Masakit sa akin na maraming mga Kristiyano supposed to be there in church tonight. Supposed to be there in church. Masakit sa akin yan. Eh, hindi naman ako pinaglilingkuran ng mga yan eh. Pero para sa akin, masakit. How much more sa Diyos? Eh, yung investment ng Panginoon sa buhay mo, sobrang dami. Ako, ano bang investment ko sa'yo? Pinag-pray kita, kinukumusta kita, sinecheck ko kayo, nag-pray ko sa'yo. Yun lang naman eh. Pero ang Panginoon, every second, every minute, every day, He's loving you, He's faithful to you, pero hindi ka naging faithful sa Kanya. Palagay mo, masaya ang Panginoon. Masakit at masakit yun. Sabi ng Panginoon, Pastor, ibig sabihin yung Panginoon may feelings din. Natural! Sabi niya, for your God is a jealous God. Siloso ang Diyos. Kaya nga nagmana tayo yung feelings natin. Hindi naman ma-explain ng science bakit na magiging masaya tayo, nagiging marungkot tayo, nagiging galit tayo. Hindi ma-explain ng science yan. Nakuha natin yan sa Diyos. Yung image ng Panginoon. Hindi yung mukha natin. Kasi yung turo ng Katoliko sa atin. Di ba? O, yung mukha yan. Wangis ng Panginoon. Itong tsura na ito. Mukhang demonyo. Wangis na. Hindi yan eh. Hindi yan physical. Kung physical, eh paano kung mumo din ang Panginoon? Hindi pwede. O, kilaliman ka.
Kung physical, siguro, kamukha ng Panginoon, pwede magsilbihan. Yan ang pwede mo pwede yan. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. Amen? Hindi lang grace and glory din. So, bibigyan tayo ng awa ng Panginoon. Bibigyan tayo ng biyaya ng Diyos. At pag binigyan tayo ng biyaya, yung inaasam nating tagumpay, yung inaasam nating success, yung inaasam nating blessing, ibibigay ng Panginoon yan eh. Hindi lang naman puro awa ang ibibigay ng Panginoon sa'yo. Glory din. So, yung mga pagtitiis natin, masusuklian din yan. Hindi pwede magkawali ang Diyos. Tiis lang. Pinagtatawanan ka, sayang mo sila. Ako, pinagtatawanan ako dati. Baka mag-anak ko, pinagtatawanan ako, kinakaawaan pa ako. Yan yung naglilingkod ko. Ito, ang payat ko, laki pa ng ipin. Pati ngipin ko pa pakilaman. Ang itim-itim na sabi ng mama ko, umuwi ako 2004. Sige, dyan ako sa Bible School, sa Bulacan. Sa Bulacan, do or die doon. Do or die. Saka ka naman, yung waist time ko nun, parang 24 lang yata. Oh. Allowance namin 150. Kailangan mag-tithes ka, mag-offering ka, at sa magbigay ka sa mission. Kapag hindi nakita ng pastor yung offering envelope mo, sa sunod linggo, wala kang kukuhang allowance. So magbibigay ka. Tithes lang 150. Kuhanan mo, offering. Sabi niya, yung tithes mo, yung offering mo dapat at least katumbas ang tithes mo. Sabi ko, sige, 15. Tapos offering 15. Missions 15. Total 15. Hindi. 100 na lang. 100 na lang. Hindi ito joke, hindi ito totoo ito, panakwento ko. Buti na lang yung coffee ko stick, yung Nescafe stick dati, tag 50 centavos, 50 centavos lang yun. 50 centavos, bibili ako niyan. Nabubuhay ako sa kape. Kapag Sunday ng hapon, doon sa Bulacan, mayroong binibenta yung ulo ng tambako, yung ulo ng tulingan. O 10 piso, 3 piraso. Ulo lang. Papaksiwin ka eh. Pag Sunday ng gabi, masarap pa na kain ko eh. Monday, sarap pa. Tuesday, Wednesday, wala na. By faith na lahat. Sabi ni Pastor Bromley, sabi niya, okay, pagka Sunday ng gabi, klase natin, bibigyan kita ng 15 minutes, dadala kita ng pagkain. Kasi sa church nila, mayroong doon. Mayroon sa suwining ng Wednesday ng gabi, kahit Thursday yung Gentry service nila. Meron silang suwining, meron silang kain. Papakain niya siya, darating maglalakad lang ako, wala akong pamasahe. Kayo, may tricycle kayo, late pa kayo. Maglalakad lang ako, tapos, pagdating, klase na, gutom na. Sabi ni Pastor Gongli, mayroong doon, may munggo doon, may munggo at kanin. Kaya mo, 5 minutes lang ha. Kasi yung 5 minutes, magre-review. Tapos yung remaining pang 5 minutes, 15 minutes break, demotion. Kain ka! Relax, 5 minutes na. Anong guli mo? One time, binigyan niya ako ng kaldereta, baka ang laking hiwa. Gaya, ang tigas pa. Sino ba nagluto ba't ang tigas? Ang tagal. Tinikom ko, ano ko kinain? Ang kinain ko lang, carrots na lang, at saka yung uwi ka na naman. Pakatayin yung mga klase ko. Tapat na si Bada, cemetery. So, magkaabang ako ng jeep, kunwari. Hindi ko sila makauwi lahat. Hindi ko sila gawin that way. Ako lang pumunta doon. Pag nakauwi na sila, dadadahan ako maglalakad. Umiiyak pa ako. Dahil naawa ko sa sarili ko. Wala man akong magandang damit. Wala. So, umuwi ako sa Bohol, 2004. Nagtawanan ako ng mga tao sa barko. Nagbigay ako ng trucks. Napakilala ko. Nagtawanan ako. Nagtulog-tulugan ako. Pag narinig ko yung sa tabi ng katabi ko, sabi niya, yan po yung galing Manila. Tingnan yung itsura ko. Ang payat, ang itim. Eh dahil yung mga galing na Manila, during the time, ang puputin nila ay paano mga maid pala sila sa Manila, di pinapalabas doon na kaya puputin. Pagkabot ko sa pagdating mo ng bahay, sabi na naman ko, ang itim mo, na parang payat mo ba? Pero guwapo ka pa rin. Puro pangungutya, imbis na discourage sa Bible School, pupunta pala may galit, pangungutya yung abutin mo. Kawawa. Ilang. Ganun talaga buhay. Pero sinabi sa Lord, kung di ba, i-bless mo naman ako. Pero tawanan ako nila eh.
Alam mo yung nagsabi sa akin sa JNN na barko noon, yung sabi, kawawa, yung itsura nito, kawawa. Uya, tugnaw, ano niya, yung itsura, kalawa, sinaw, patag. Kaya rin, tagabayaan. Tinuro ko sa inyo yung bahay nun, hanggang ngayon, kubo pa rin eh. Yung bahay na, kubo pa rin, hanggang ngayon, gumagawa ng kalamay yun sila nun. Ngayon, bankrupt na wala ng kalamay. Kubo pa rin yung bahay. Well, graduate ako Bible School 2005. Sabi ni Pastor Gorley, Brother Rasul, daling kita sa Pampanga, pagpakilala kita sa Big kailangan niya ng assistant. Gusto ko sana dito lang kasi by that time, 500 na yung allowance ko. Kakasimula lang, maging 500 yung allowance ko. 3 years, bago naging 500. Punta ako doon. Ayoko talaga pumunta. Makilala ko Pastor Ben, alam mo, punta pero hindi ko tatagpain ko. First time na nakakainom ng lemonade. Ano po juice to? Sabi ko, sarap nito. Di ba ako nakainom nito eh. Sabi niya, di ba talaga mahal. Kuha ka pa. Buhos ka lang ng buhos. Di ba? Pag simba na, ihi ka na ng ihi. Sarap nito. Hanggang sa napunta ko ng Pampanga. Amerikano. Hindi mo alam kung ano kwento ni Pastor Ben, totoo yun lahat. Tinanong ko sila, nandito niya ko. Alam mo, sabi ko, makayambi mo namin yun, talagang grabe yung konsumisyon mo sa kanila eh. Pero pag naisip ko yung mga ginawa ko dati, mas malala pa rin yun eh. Bakit niyo ako, bakit hindi niyo ako pinalayas o ano, sabi niya, hindi. Naging pasensyoso lang kami sa'yo. Kasi kahit ganun ka, nakikita namin na one day, alam namin gagamitin ka ng Panginoon. Sabi ko, salamat. Sipin mo yung mga kalokohan ko dati. Sabi ni Pastor Ben, right, so you have your allowance. And of course, the food is free. This is your room. And by the way, this is the pantry. Open storage. May maliit na storage doon. Puro pagkain. The food is free. Tapos nakita ko yung pantry bar. Hallelujah. Yan yung sa TV. Mga alas 9, nanonood pa sila ng TV. Nahiya pa ako eh. Sinisiri ko sa may guest room. Alas 10, nanonood pa. Mga 11, wala na. There is peace. Sige ko ako naman. Handaan ako ngayon. Gusto ko yun. Kumuha ko ng pajibar, isang balot ng pajibar. Tapos kumuha ko ng inumin doon sa ref nila. Pasok ko sa kwarto. Kinain ko yung ilang laman ng isang pajibar. Kinain ko lahat yan. Tapos yung mga basura, ilagay ko sa pinakilali para hindi halata. Sabi mo, what a blessing. First time na aircon yung kwarto. Tapos yung higaan, isang kulor dito.